Ginoo, Lord, salamat sa kay gayon na ako sa church na makadungol ni sa pagkain at simba, O Lord. And salamat na if not from you, O God, di yun yung nahimong gawas nun hindi namakas pagsimba niya niyo, O God. It's all because your Son, Lord Jesus Christ, Ginoo, Lord, na makadungol ni diha nimo aron ka hinayaw mo si Dunggan kahit bisa ni mga orasa. Salamat ni sa pribileyo, Lord, na makatun ni Lord, muswang ni sa mga butang gikan nimo, O God, inaagi sa imong pulo. Nagamo ni na kini mga oras sa mahimong panalangin yung katusa. Mahimong Lord, iwa o kauswagan sa tagsa-tagsa sa mga butang ni minipart ka na mo, gikan sa imong pulo mo nga. Mambo ko nga ang imong balang Espiritu mo gimatapos ang kasing-kasing na makita na mo. Masaya na mo ang mga kahibulungan, mga matuuran ka sa imong pulo. Ang mga walay umiyak na mo din mahawang. Walay mamiyak na mo din awang katakbo. Walay mamiyak na mo din na wala makakatpon sa kamatuuran mo na. Kambo ko nga makatakbo iyak mo yun. Bisan ang aking magaling magamit. Bisan imong muskat na alagan Lord, mapaabot ang imong tuyo, ang imong mensahe, kabot mong ipaabot ka namin sa akin. Kung misalig, kung ili na mga oras, kung misalig kami, mga pagpuon sa mong pulo, nalaygon ka, nalaygon yung mga alam ng Diyos. Manimig ang pagsugod, at may matapos o God, kumuha na yung pagkakbo, hindi pa kamuyo kami mo sa pangalan ng Diyos Jesus. Amen. Ito ba na yun ang itong series sa Book of Ruth? And this afternoon na alata sa chapter 2. And ang ipagsugod na ni ako ay kailailan ninyo si Violet Jessop. Muna si Violet Jessop. Si Violet Jessop, babae ni siya na ginganlan, I think in 19th century, ginganlan ni siya na babae na the unsinkable woman. Kay not once, but at least 3 times ni siya nakasinati og pagkalunod sa barko. Kaya usap ni siya ka stewardess sa mga barko. And she survived these 3 events na pagkalunod, including Titanic. First, naitabo nga lunod nga nakasurvive siya in September 20, 1911. Ang pangalan sa barko is RMS Olympic. Stewardess siya man ni nalunod usa sa mga survive. Later on, the next year, April 15, 1912, apply na po siya, and this time, Titanic na gid. And you all know the story of Titanic, nalunod siya April 15, 1912. And among sa almost 2,000 passengers, kaya namatay at mga time, 1,500 man namatay sa mga pagkalunod. Usa siya sa nakasurvive. Kaduha na. Ang ikatuloy, November 21, 1916, which is ang sister company sa Titanic, which is the RMS Britannic. Stewardess gapon siya, nalunod, and again, nakasurvive. But I believe what happened to the life of this woman, kay dili ni siya ingon nga aksidente. Or, sa atong term, dili ni swerte. But I believe this is a manifestation sa pabor sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Nakalikay man siya sa tulo kay gayon nga near-death situation,
Dili na tungod kay maayo kay siya or buotan ni siya, but I think ang Ginoo yun mismo mo'y naglihok siyang kinabuhi nga malikay siya sa makuyaw nga sitwasyon. And this is also true sa kinabuhi ni Naomi o Ruth. Nakayong mo? Dahil wala sila ma-appeal sa kastigos Ginoo dito sa Moab. Bagkus nakapauli painon sila sa Israel o nakasubot og bagko sa Ginoo. Wa sila ma-appeal sa patay nga nahitabo sa Moab, nakabalik painon sila sa Israel. Nakasubot din sila bagko. E nahitabo ni nila dili kay maayo ni sila o unsay nabuhat na sa Ginoo kun dili pabor nga gikan sa Ginoo. Yes, ating naglingkod ka diha may kaglawas pabor na gikan sa Ginoo. Amen. So, dili ta magdugay this afternoon, padayon ta sa itong series sa Book of Ruth. And ako ninyo lo ang itong pagtuon this afternoon, finding God's favor. Ruth chapter 2, verse 1 to 23. So this time, mamarong siguro ta, and tuning basahon, may reading ni, Samuel ka chapter yun. By the way, usa ni ka chapter atong study karon next Sunday usa gyud ka chapter 3 kay usa ra siya ka story, and I think gikan karon tulo ka sermon mahuman na sa Book of Ruth titring daliya. So at the count of 3 lunga tag basa may igsoon ko may makita ra 1, 2, 3. Si Naomi may paryente nga ginganlag Boaz nga dato o tinamon o paryentes yung bana nga si Elimelech. Mingon si Ruth ka Naomi, tubuti ako pag-adto sa kaumahan anong paghagdaw sa mga uhay nga gibilin sa mga mangani. Manghagdaw ako sa liyo sa tao nga mutugod ka na ko ini. Naomi mitubag, lakaw anak. Busa miadto si Ruth sa kaumahan ug nanghagdaw sa liyo sa mga mamumuno. Nga nag-ani sa mga sibada naitabo nga umakad to ni Boaz nga paryente ni Elimelech. Unya miabot si Boaz gikan sa Bethlehem o giingnan niya mga mamumuo, ang Ginoo maguban kaninyo. Ang mga mamumuo panalanginan ka sa Ginoo. Ipangutanan ni Boaz ang iyang sulugon kapatas sa mga mamumuo, kinsa man kanang batan-ong babae. Ang sulugoon ng kabatas, mitubag siyang lumudo, mamikoy kang Naomi siyang pagpauli ikan sa Moab. Mihanyo siya sa pagpanghagdaw, nanghagdaw siya sukad pa sa buntag o karon pa siya muunong, aron mo pasilong o mupahulay sa makadiyot. Niya mingon si Boaz kang Ruth, Day, ayon na panghagdaw sa ubang uma. Dinilang pangani uban sa akong mga sulugoon nga babae. Kuyog kanila bisan asa sila mangani, gipahinuan ko na ang akong mga tao sa dili pagsamo kanimo. Kung nawawang ka, inom sa ilang kinalos na tubig nga naa sa mga tadyaw. Kanya miyupo si Ruth ug ang iyang naong midapat sa yuta. Mingon siya kang Boaz, nganong nagtagal ug naluoy ka man kanako nga usa man lamang ako kalangyaw. Si Boaz mitubag, gisugilan ako sa tanan nga nahimo mo alang sa imong ugangan, sukad pas pagkamatay sa imong bana. Nasayon ako magibiyahan mo ang imong iniganan o ang imong nasod, aron pagpuyo kauban sa katawan na wala mo higili kaniadto. Gantihan kaunta sa Ginoo tungod sa imong nahimo. Hinaw kuntang ang Ginoo ang Dios sa Israel nga imong gidampan aron panalitan ka maganti kanimo sa higpit. Si Ruth mitubag, maluluyon ka kaayo kanako gidasi mo ako sa malumumong sinultian bisan pagdili ako usa sa imong mga sulgon. Sa kapangahon nila mingon si Boaz kang Ruth, kani-kani ug pagkuhang pan ituslog sa Ginoo. Busa milingkod siya uban sa mga mamumuo ug gihatag ni Boaz ang sinangang nga sibada ngadto kaniya. Mikaon siya ug nabusog ug may salin pagani. Sa pag-adto niya aron sa pagpangani, giingnan ni Boaz ang iyang mga sulugon. Tubuti siya sa pagpaligong bisan sa mga binukos na o ayaw siya malunga. Kuha ang pag-uhay gikan sa binukos ug ibilin aron niyang pamuniton
ug ayaw siya kasapi. Busa si Ruth nanghadlaw dito sa kaumahan hangtod sa paggabi. Kanya gigiok niya ang iyang nahadlaw ug nakatigom siya mga 5 ka bantag. Gidala niya kini ug ipauli siya sa lungsod ug ipakita niya kini sa iyang ugangan. Gihatag usab niya ang salin siyang kaon. Si Naomi nangutana kaniya, di ka man makahadlaw karong adlaw. Kinsa kuma ang imong ipanghadlawan? Panalangina ka sa Dios ang tao magkagad kanimo. Gisugin na ni Ruth si Naomi kadito sa mahadlaw sa uma ni Boaz. Lingon kaniya si Naomi, panalangina ka siya sa Ginoo nga nagtuman kanunay siya mga saan ngadto sa mga buhi ug sa mga patay. O mipadayon siya kanang tawhana suod natong parinti ug usa sa mga katungdanan kanato. O niya si Ruth lingon, isugtihan na sa ako niya papadayon sa pagpanghagdaw uban siya mga sulugon na hangtod matapos ang ani. Si Naomi lingon kang Ruth, anak, maayo hinon na magpabiling ka uban sa mga sulugon. Tingali gasunon ka kung manghagdaw ka sa uma sa laing tao. Busa, nanghagdaw si Ruth uban sa mga sulugon ni Boaz o gitigom niya ang mga uhay hangtod kanahuman ug ani ang sibada o tri o nagpadayon sa pagkuyuban siya iyang ugangan. Pagkapanglingkod ng Meso. O manalangin ang Ginoo sa iyang. So, for the last 2 Sundays, ito na ng chapter 1. And ako nakita nito ang grabe kaayo nga pangitabo sa pamilya ni Elimelech. Kapanbisan pa niya na nakasugod yung gihapon sila o bago sila si Naomi o Ruth. Nakasugod sila bagong kinabuhi nga gihatag ingon nga kahigayunan gikan sa Ginoo diha nila as a family. But then again, dili ningon na anak kadami ang ilang gatubang karon. Kay puro sila byuda o wala ni pangita as in pobre na yun. As in back to zero or nagsugod yun sila sa sinugdan. Kini pagkaabot nila balik sa Israel. Naitabo lang, mura-mura ni nasunugan. Nga wala na ginada. Awa na bisag gamay. Ingon nila, mas maayo pa ko nung mabagyuhan kaysa masunugan. Kaya naapay mapunit. Sunog kami, wag na gid. Pakasuhan nyo nasunugan ni. Awa na gid. As in, papasitanan. Pasalain nga bayan kung nakainumdum mo, nga bisag zero balance na sila, or sugod yun sila o bako, ni entrada, puni sila o sinugdanan sa pagpangani. Nakainumdum mo, verse 22 in chapter 1, which is, I believe, delay yun aksidente kung delay nagtuo kung nga plano din sa Ginoo. Here's the thing, uli sila, pobre na, zero na. Kaya pag-entrada din nila sa Bethlehem, panahon na sa ting-ani. Here's the thing, sa Old Testament na isugo ang Ginoo nga panahon sa ting-ani, dili apilon o ani ang mga kilid nga bahin sa mga anihonon. Kaya ba mo gano? Para nas pobre. Nakuha na to? Which I think, kini pagkaulian nila, bisag zero na sila, na ang gihapon ang provision sa Ginoo para nila. Wa naman yun sila, zero na yun. Di na sila kasubay. Kung sila lang, di na sila kasubay na nila tayo. No choice, ulit, and manimpad aning panahon sa ani. And mao ni nga tayo mga pobre makakaon sila kay makahits nid sila panahon sa ani. Kaya again, nisubo mo yun ang Ginoo niya. Basta subo sa Ginoo ang mga Israelite, kinto na sila. So this afternoon, ato niyan pa ang chapter 2, and mainly, this chapter 2, magtudlok ni nato sa pabor sa Dios or grasya sa Dios. Diya sa kinabuhi ni Naomi Ruth, pinaagi sa kinabuhi ni Boaz. Again, ang agent sa Ginoo sa iyang pabor or grasya, si Boaz.
Amen? Ang recipient sa pabor o grasya sa Dios kay si Ruth o Naomi. So, later on, atong makita nga ni, unsa ka madagayaon ang pabor o grasya sa Dios aning pamilya nilang Ruth o Naomi. So, aking pagsugod, there's the question na itong tubagon this afternoon. How did Ruth find God's favor in her life? Yun sa niya pagkaplag, kini mong pabor sa Diyos sa iyang kinabuhi. Number one, she stepped in faith. Mitikang siya sa pagtuo. Amen? Amen. So, verse 1 to verse 3. Tuloy ni basahon kining ga-highlight ako dinhi. Ingon si Ruth, mingon si Ruth kang Naomi, tuguti ako pag-adtos kauman aron paghagdaw sa mga uhay nga gibilin sa mga ngani. Manghagdaw ako sa luyo sa tao nga mutugot kanako nini. Naomi nito ba? Lakaw na. So, nani makita na to ang pagtikang sa pagtuo ni Ruth. Particularly nini panahon sa pagpangaling na diin, no choice silang duha. Si Naomi ug si Ruth, again, pobre sila, o gani, wala na sa sila yung makuot, aning panahon mo na ni-initiate si Ruth aron sila makakaon ug makasurvive sa ilang situation na nga time. So, mo na ito makita din eh. So, mo-jump pa in verse 1. Din in verse 1, makita na ito nga gi-introduce sa author nga ni si Boaz. Iyon na ni si Naomi may parente nga ginanlag Boaz. Nga nagtuo ko, dili sulagma nga pagka-introduce, kung dili purposeful nga pag-introduce kay later on, aning nga story si Boaz man mo'y mahimong leading man ni Ruth. But then again, gisulti nga nga si Boaz kay paryente o tinabod nga individual na ni panahon na. Nga sa English translation, dimension nga to, which is wala kayo makuha sa pag-translate dito sa Bisaya. Gingon nga to sa English translation nga si Boaz, gitawag siya kinsman or kinsman redeemer. Unsa man na siya? Ato na matun-an niya sa chapter 3 o chapter 4. Mohatag mo gamay nga background ng kinsman redeemer is mao ni mga tauhan na naay katungod. For example, sa situation nilang Naomi o Ruth, naay katungod nga mo'y mopalit sa katigayunan nila. Kaya lain na mahitabuan na si Ruth na byuda, pangasawa na ning gitawag og kinsman redeemer. So, mohatag og dugang detalya na sa sunod na chapter. Sa lain nga ba gitawag po sa English translation si Boaz, nga gingon lang dali nga dato. Sa English translation is, gitawag nga, i-mention na to, a man of great wealth. So in other words, si Boaz, dili basta-basta dato yun. Ruth, perting pobriya, zero. Sa lain nga bayan, Boaz, perting datuwa. Tag-iyag umahan. I believe, dili na ni usa kaluwal ang umani. Perting dakwag umani. Kay daghan kay siya sulugoon. A man of great wealth. Meaning, dato yung gaya ni siya o tinamod siya sa ilang lugar niya time. So, verse 2, lain na bahin, gipakita nga niya si Ruth na ngayong pagtugot kang Naomi nga mga hagdaw, manguha sa salin sa mga ngani. Kung man ni panahon na ang mga pobre, binlan o maani aron na salay makaon. O gani, sugod yun sa Ginoo nga mga pobre binlan o maani, meaning, dili hutan ang ani o dili nakagisalin sa mga pobre. Leviticus chapter 19, verse 9 to 10, it says, ingon ang Ginoo, kung mangani kamo sa inyong yuta, ayaw ilaki pag-ani ang nanaa sa daplin, o ayaw hagdawa. Kasabot mo hagdaw? Ay mo, kasabot nga na ako. Kasabot yun na kita.
Kasabot ko na ako lang sa mga lain siya nga term sa pag-ani. Hagdaw. Yeah, mga leftover. Ang nahibilin, verse 10, ayaw sa buhutda pagpamuko ang inyong parasan ug ayaw pamunita ang nakahulog ng mga ubas. Ibiling kini alang sa mga kabus o sa mga lamyaw. Ako mao Ginoo nga inyong Diyos. Grabe kasing-kasing Ginoo sa mga kabus. And particularly, ingon din sa mga lamyaw, sa mga dili Israelites. Balisis. Manang makita na ito nga kurso kaayon si Ruth, mula kauban ng pagtunga, makapanguha. O makaon nila ni Naomi. Yung mga gingon nga ni, sa atong gihighlight, gingon din ni, tuguti ako. Anong word tuguti ako? Sa original translation na gitawag na siya contrast emphasis. And kung mo na it seems na nangayog permission si Ruth. Well, actually, ang bot yung pasabutan na namugos si Ruth. Kang Naomi nga muadto siya ang mangani. In other words, si Ruth mao ginangurso mo ay namugos nga mulakaw siya aron mangitag pagkaon nila. There's a thing, knowing na Moabite siya. Moabite. So, ano nga tayo? Ting-ani, niya, ang mga pobre, magpaabot lang ito tagak, sobra. Aning panahon sa ani. But later, makita niyo mga si Ruth, nga Moabite, makita niyo ang pabor nga gihatag sa iya. Kung atong sabton yun, dili yun ma-prioritize, si Ruth ang ma-prioritize, iba mo kinsa Israelite. Kaya dili ani nga time, dili man lang siya napaabot og tagak ani nga time, nagpaabot lang ni napay mga pobre dyan, nagpaabot nga may na lang makakaon pod, may na lang makapangani pod. Makita nimo nga namurso siya, makita nato nga wala gid siya pagduha-duha ni adto siya, namugos siya aron makasurvive sila. Ngayon man, ipadayon si Ruth, umingon siya ani nga manghagdaw ako sa luyo sa tao nga mutugot kanako niini. Manghagdaw siya. Sa English translation, ingon niya pagkaingon. After one in whose sight I may find favor. So wala kay ma-emphasize ni ang word na favor. Ang word favor, importante kini yung word na favor dinhi. Niadto si Ruth niya madto ko sa lugar na taga kong pabor. Ang word favor na ni, ang buot pasabot is grace or unmerited favor. Mo ang word favor dia. Which is nagtuo ko nga si Ruth, ani nga time, kay bawo siya nga grasya na lang yung gikan sa Ginoo, ang iyang paglaom nga makapangani siya. Ano man, dili yung siya prioritize sa nga tayo, prioritize mga Israelites, ng mga pobre. Knowing na Moabite siya. And speaking of Moabite, kontra na nasod ni sa Ginoo. Verse 3. Makita na ko nga nga si Ruth, napunta siya sa uman ni Boaz na kaliwat nila Naomi. Which is, interesting kaayo nga sa kadaghan kung mga nag-anya ni Pano kaya again, dili mo lang ni kang Boaz ang gianya ni nga time. Tanan nga mga umani, nagdungan og ani. Sa kadaghan nga uma, dito di siya nabot ni Boaz. Dito napunta si Ruth kang Boaz, which is nagtuo ko nga, kasi kamot yung Ginoo. Kamot Ginoo nga nagpaluyo aning pangitabaron
si Ruth makasinati gid og pabor o grasya gikan sa Dios. So again, makita nato nga si Ruth nitikan siya sa pagtuo. O nga ni makita nato nga sa nitikan siya gitagbo gid sa Dios ang pagtuo ni Ruth. Maunta makadawat siya og pabor og napaboran gid si Ruth kay sa umamang siya ni Boaz na punta, which is mao gyud nagpasinati niya grabe kaayong pabor ni panahon na later on. Kaya nagibuhan lamang ni Ruth kis nitikan lamang siya sa pagtuo. Wala siya magtanaw siyang pagkasiya nga Moabite, sa iyang kahintang nga pobre siya, kundi nagpaanod lamang siya uban sa iyang pagtuo nga unta mapaboran. Yan man napaboran niya. Naabot siya sa umani Boaz. And again, mutikang na yung pagtuo, pakipon, pasination yung sa Ginoo siyang pabor na natin mo. Sa ay mahadlok mo ta. Amen? Dagan kay mga reservations sa tumunaw na what if kung one ni, what if kung one ni, basid mo ni may tabo mo ni. Amen? And again, as believers of the Lord Jesus Christ, mahimuot kayo ang Ginoo. Umuto, musalig na niya. Ang requires Ginoo, liso sa mustasa mo. O na. Most of us ato din eh, kaya bauman mo nga, si Brother Marlon, na siya motor karon. And ako na i-share na ito tungkol kay, again, pag-abot ni Marlon, salamat, wala pa ng Springwood, salamat pa. Yan ako niya, pag-pray nun, na makamotor ka, pag-pray na maka-license ka. And to make the long story short, na mga circumstansiya nga naitabo, and nakaingon ko niya, basta naano kay motor nun, ako ni hatag mo ako motor. Naano kay bagong motor. So, to make the long story short, nakamotor ko ba ko, nihatag niya motor, higina siya pagkuha o lisensya. So, make the long story short, gilihok niya ang lisensya. There's the favor of God sa kinabuhi ni Brother Marlon. Dili may kumbata sa atay niya mga siya mismo kay Mao siya ni. Mo ni nitabo. Gilihok niya ang lisensya. And sige siya anak. Sura ni Iksa Pastor eh. And knowing na kung mag-exam ka sa LTO, tablas building ka. Mo gina. Mo nang daghan kayo ang mudyam nga mapapixer. Yung ano man, tablas building mo yun. O butang na itong porsyento, 10% na yun. Again, tingnan ako siya doon sa Halilis Ginoo. So, exam siya daw sa store, hatong ko, luwag kitingog. So, kailangan, exam lang yapon. So, niya pabor sa Ginoo. Kung mahambong ka sa first exam mo, balik ka na, sunduan. Nakuha na to? Sunduan na. Pero kay mo, mong sigatag sa Ginoo sa iya, this is a simple illustration na to. Ipabalik siya pagkauma. Wow. Exam siya, habog yung mo, di balik mo kumba. Sige lang yung mo, patayin lang yung mo. Ubanan ka sa Ginoo. May college sa siya, kapingon mo niya na patayin tagampo. So, habog siya, balik mo kumba. Nailan ko siya sa guard na to. Nailan siya sa mga tao na to. Sir, balik yung mga sir. So, after mag-birnis, so cut off, balik siya Lunes. Ni-exam na po siya. Hantong nga naabot o ikapito. Nana ko nun, mo na yun nun. Number na lang sa Ginoo, kanang number 7. Kasi mao na yun eh. Imi na lang siya, hindi na kumampo nun eh. So, pag ikapito, praise the Lord, napasal ko sa Panginoon. Eh, hindi ko pag-post, Ginoo, kaya naman, again, katubog na tayo ng ikapito ng exam niya, kung mahagbong siya to,
Balik na siya next month. Balik na siya next month. To make the long story short, nakakuha siya license and kay bawang yun ko nga magamit yun ni Marlon tungkol sa daghan kayo prison ministry nga ipatrabaho ko sa iya sa Ginoo. So, pabor to sa Ginoo. I believe kita din ni kasuway tang paboran ta sa Ginoo. Na yung mga panahon nga murag na-trap na ta, ya pakiluoy kag maayo sa Ginoo, gipalusot na sa Ginoo. Amen. May mga instances kayo na di ba? Kaya ba, nalisip mo yun. Wala yung ba nila tabangi, kampani, grabe na ganda kampo. Sus, gipasud pa yun. Gamay yung bang gipalusot yung sino. Yan, wata kabantayan ang pabor na sino. Yan ang pong sino. Hebreo Kapitulo 11, versikulo 1, 2, o versikulo 6. Ang kahulugan sa pagtuo mo nga may kasiguruhan kita sa mga butang atong gilauman nga dili makita. Pinagis pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios until sa itong panahon karon. Walay makapahimot sa Dios kung dili pinagis pagtuo kay mutuo sa Dios kinahanglan gayon muto nga tunay Dios o gantihan niya ang pangita kanina. So, again, mutikal na dito sa pagtuaron, makita nato ang mga kahibulungan o katingalahan nga buhat sa Ginoo. So, ano mo mutikal mo sa pagtuo? Wapa, nagdasi ko. Kasuway, haron makasinati ka, unsa kagamahanan ang Diyos na imong ituuhan. Walang sa living word, kung mag-worker ka, magpasto ka, wag isabot na naakay allowance o sweldo. Ingnon na ka nga, kung pangalaga din delivered by faith rin. Umato ka sa akong simbahan, ingnon ka, wala na ka ng by faith, pero mapas mo ka na. And you know na. Pero again, hangtod ka ron, matong Pastor Mel, by faith na ito ba? Kahit kung tinuod yun ka nga, bitawag sa pagpangalaga, bitawag yun ka pagpamason niya. Kasi timanon Diyos Ginoo. And all these things shall be added unto you. I-provide you sa Ginoo tanan nimo panginahanglan. Kay pinaagi anak kining by faith nga pagpanginabuhi pinaagi anak mo grow ka sa pagpapakailas nimo. O muuswag sa pagtuo diha sa Ginoo. So, kining kinabuhi na to, nanglan nito mo pika sa pagtuo. So, yung living by faith is not a shallow faith, but a faith that is rooted in God. Gingon nila kining by faith na kinabuhi, wa daw na klaro, walay tumo. But then again, bingon ko nga kining by faith na kinabuhi, rooted this Ginoo. Living by faith is not a no-purpose kind of faith, but its purpose is the will of God. Yung mga pong sino nga minabuhi na sa pagto, di ba? And this is the will of God. And living by faith is not a no-goal kind of faith, but its goal is the glory of God. Sa mutuo ta, pakiton ta sa gahom sa Ginoo, sa buhat sa Ginoo, ang mahimaya ang Ginoo. So, bottom line, this first point, si Ruth, itikang sa pagtuo, and makita na to nga iyang natagamtaman ang grasya o pabor sa Ginoo. There's the second point. Iyang ning natagamtaman, pinaagi ni Boaz. She sought it in Boaz. Verses 4 to 16, medyo taas ni siya, but atong basahon lang ang verse 8 to verse 13, ang sunod na parts is verse 8 to verse 13, sigahan yung mga tagamaya. Medyo suwaw kayo tanong, may puwa. I-highlight nila ako. So, yun niya, mingon si Boaz kang Ruth, dahil ayaw na panghagdaw sa ubang uma. Dinilang pangani uban sa akong mga sulugoon. Nga babae ko yung kanila, bisan asa sila mangani. Ipahinangnuhan ko na ang akong mga tao sa dili. Pagsamo kanimo, kumuhawon ka inom sa ilang kinanos na tubig nga naa sa mga tadyaw.
Niya miyukbo si Ruth, ug ang iyang naong midapa sa yuta, mingon siya kang Boaz, nganong nagtagad ug naluoy naman kanako mausama lamang ako kalangyaw. Si Boaz mitubag isugilan ako sa tanan nga nahimo mo. Alang sinumugangan sukad pa sa pagkamatay simong bana. Nasayon ako nga gibiyaan mo ang imong nga ginikanan o ang imong nasod aron pagpuyo kauban sa katawan nga wala mo higili. Kaniya to gantihan mo ta sa Ginoo tungod sa imong nahimo, inaot ta nga ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga imong gidangpa laron panalipdan ka magganti kanimo sa impik. Si Ruth mitubag maluluyon ka kayo kanako o gidasig mo ako sa malumumong sinultihan bisan pagdili ako usa sa imong mga sulgo. So ngani makita na to ang pagpasundayag sa Dios sa iyang pabor sa kinabuhi ni Ruth. Pinaagi sa kinabuhi ni Boaz. And speaking of God's favor, atong hibaluan na naagi na instrument or means nga gamito ng Ginoo. And ngani makita na to nga ang gigamit sa Ginoo ngani is si Boaz. Si Boaz. So verse 4 to verse 7. Alexis. Makita na ito nga niabot si Boaz o pag-abot niya, nabantayan niya ang usa ka babae nga mo si Ruth. O tuod man sa nabantayan niya, iya din nga gipangutana iyang sulgong kung kinsa ang maong babae. Gingon man gitubag siya kung kinsa niya babae o nailan niya nga kini babae mo si Ruth umagad ni Naomi nga gikan sa Moab. Kasi ang Boaz, dali kayo nakanotice ni Ruth. Laktod pag-astorya, probably nalang oversight ni. Di ba? We don't know, but as far as my concern, ang lalaki nga makanotice gani o babae, interesado gina siya o nagin na siya tungod sa babae. I believe daghan yung babae ni. Naba na to? Anong si Ruth ang yung makitaan? Guwapa. Ha? Apam. So, na-notice niya. So, verse 8 to 13. Sige. So, nga makita na to ang panagkaharong ni Boaz o Ruth nga ni adin gisugdan ni Boaz sa pagpahibaw nga dili na si Ruth mobalhin sa laing uma. Guess what? Ingon si Boaz, ay nagbalhin ng laing uma ha? Ay na ka dibi. Ay na ka sa laing. Kani iya man yung nag-iingnan si Ruth na makig-uban lang sa iyang babae, mga babae nga sulugon o kung uhawon siya adto na lang mangayon og tubig mainom. Pero sa thing, first, ay nagbalik. Ano na kadali ha? Ano na ka? Second, ang imong kauban, ayun na to slide, ari ka sa akong mga sulugon, mga babae. Kung uhawon ka, na ay tubig, kuha nga to niya inom. Grabe buwas. Then, caring kayo ba? So makita na to ang pagpakita ni Boaz yung kaayo ng Ruth. Maging man ang kaluoy ni Ruth na sa kapublio babahing balo ni Malabat. Ultimately, naingon ani ni dinhi kay tungod kini sa pabor sa Dios sa kinabuhi ni Ruth pinaagi ni Boaz. Mo nang in verse 10, gingon dinhi makita na ito nga niyumpo si Ruth at ubangan ni Boaz kung ingon man gingon nga ni nga nganong nagtagad ug nanuoy ka man kanako nga usa man lamang ako ka langyaw. And by the way, wala kayo ma-translate sa Cebuano ang point sa English. Sa English translation, gingon din ni Ruth, "Why have I found favor in your sight that you should take a notice of me, since I am a foreigner." So again, you mention na po ni Ruth ang word favor. Ang word favor is grace or unmerited favor. And you mention ni Ruth kay kasabot siya nga pabor yun ni nga naitabo niya aning panahon na. Kaya kung siya lang di man yun siya nga angay
hatagan ng pabor. But then again, kanina itabong niya pabor hindi sa Diyos yung pinagi ni Boaz. Kung nalingon siya, why have I found favor in your sight? So, makita na to ang offer ni Boaz sa kinabuhi ni Ruth na dili mo balhin sa laing ni offer og tubig o niya adto lang siya sa iyang mga sulugon. So, in verse 11 to 12, makita na to ang response ni Boaz kay paano siya conversation nila ng duha. Nading ipadayag sa ni Boaz kung unsa si Ruth. So, manigingon ni Ruth, ni response si Boaz na alam ni Boaz angay gyud hatagan og pabor si Ruth. Dili lang pabor kundi respeto kay si Ruth, babae siya nga talahuron. Babae nga naay angay nga respetuhon sa mga iyang gitawod ug gialagaan niyang mama nga si Naomi. Again, si Naomi wala na ho public. Pero makita natin in verse 12, makipanalaginan ni Boaz si Ruth kay si Ruth babae man na may pagtuo diha sa Ginoo. So mabalik ka sa chapter 1, unsa gingon ni Ruth? Ang imong Dios ako ng Dios. Wala kita na to kasi Ruth dili na basta-basta ni nga time naanag siya pagtuo diha sa Ginoo. Walang verse 13, makita na to nga si Ruth again, di yun gihapon katuo sa pabor niya na sinatiyan na ni panahon na again. Sayon siya, nagdili siya angay sa mga pabor. Managingon niya nga ni in verse 13, malunuyon ka kaayo, kanako, gidasig mo ako sa malumumong sinutyan, bisan pagdili ako usa sa imong mga sulugon. Sa English translation, gingon ni, I have found favor in your sight, my Lord, for you have comforted me, and indeed have spoken kindly to your maid servant. Though I am not like one of your maid servants. Again, i-mention na po ni Ruth na she is favored in the sight of Boaz. Na nagpaibaw ka na ito nga mo gini ang kasinatian ni Ruth that indeed she is abundantly favored by God through the life of Boaz, through giving some provisions o siya maayong approach ni Ruth. So patayin ka in verse 14 to verse 17. Makita na ito nga si Boaz ipadayan sa paghatag o pabor kan Ruth. Pinaagig niya gikan sa ayaw nagbalik at tura ka sa mga sulugoon. Kung ahon ka, inumog tubig, ipunan ka ni Boaz. Kung igutom ka, kuhapan. Yan din dali na rin, pagkuhapan, tos-tos, hindi mo. Grabe niya, Boaz. And not just that, yeah. Gipakita na ni nga, aside sa paghatag o kagiinan karon sa paghatag upan, ipakita ko din in verse 14 to 17 ang paghatag o kahigayonan karon sa pagpanguha o uban pang binukos o gani dili nila kasampan sa mga sulugon si Ruth. Ingon man bilang si Ruth og uhay aron punito na lang ni Ruth natay yun din busa nilingkod siya uban sa mga mamumuo gihatag ni Boaz ang sinama nga si Bada ngadto kaniya kang Ruth. Mikaon siya og nabusog ug may salid pa. Grabe sa kaon nga gitagaan di ba? Karon. Verse 15. Sa pag-adto niya aron sa pagpangani, adto na si Ruth patay. Gingna ni Boaz ang iyang mga sulgon, gingna ni Boaz ang iyang mga sulgon. Tuguti siya sa pagpanikom bisan sa mga binugkos na og ayaw siya badlunga. In other words, katong mga binugkos na pwede mong kago ni Ruth kay manguha. Verse 16, kuha ako pang uhay gikan sa binugkos og ibilin, gituyod yung bilin. Aron iyang pamuniton og ayaw siya kasabti. Grabe. Grabe Boaz.
Kuan juga ba kanang caring juga ba? Nana dito ta. Lon, sundan ko sa so, ang bukos, binukos, pwede mong kagon, binlan yung tuyo para naay makuha si Ruth. Naay maani si Ruth. And here's the interesting part. Nadiin, imbis ang para sa mga pobre panahon sa ani, kay ang mga salim, di ba? Ang mga salim, o mga anaa lamang sa kilid ng mga anihunon, ang gihatag ni Boaz dili salim. O dili ang naa sa kilid sa uma, kundi ang ani gyud mismo. Gani sobra pa ang naani ni Ruth gikan sa pagkabuntag hangtod sa pagkahapon. So mainly Ruth is favored by God or graced by God pinagi sa kinabuhi ni Boaz by treating her well even though nga Moabite siya nga babae. And this gives us a picture of a Gentile magigrasyahan sa Ginoo. Mako na to. Kanina itabo ni Ruth. Nagpakita ni nato og hulagway sa pabor sa Dios nato nga mga hintil. Nga even before bisan ang mga hintil gigrasyahan sa Ginoo. Amen? Natong naibawan sa Old Testament, mga Israelites again, no. Nakaasab yun ang grasya sa Ginoo bisan sa mga Gentile. And ipakita tanan ni sa kinabuhi ni Ruth. And speaking of grasya sa Ginoo, last Friday among gi-celebrate ang ikaapat na reunion namo. Na mga piniriso nga nakatilaw sa grasya sa Ginoo. Kaya again, ang angay yun na mo, dili na may angay buhi ko sa Ginoo, tinuod lang. O hatagan, o bako, kinabuhi siya, pero gihatagan niya ni siya tungod ni sa grasya sa Ginoo, pabor sa Ginoo sa among kinabuhi. Nag-enjoy mi last Friday, nagkumustahay, nagdanasigay, nagdungag pang mga on, naminaw ko pang mga testimony, nga bagong mga nangalaya. And again, testimonyo sa grasya sa Ginoo. Mao ko na makita ni Ruth. Kung yun angay si Ruth ba, hatagan pabor kay Moabite siya. Yan namin makita na ito nga, gibuhos yun ang pabor niya, inaagi sa kinabuhi ni Boaz. Yung lang sa ka-quote na grace is God's blessing to the undeserving. That's it. Again, tinitabo ni Ruth kay preview ni gikan sa Dios nga diin mahimo gyud niya paboran ug grasya ng mga hintil nga sama ni Ruth nga diin mao gyud atong nakita ug nasinati sa pinaagi ni Ginoong Hesus. Nakita ng mga hintil bisag walay labot sa espirituhanon nga panalangin nga giandam sa Dios alang sa mga Israelita gihimo kaniya nga labot pinaagi ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mao gid ang pinakagrasya sa Dios alang sa tanang tao. Lakip ang tanang hintil nga mutog mosalig kaniya. Si Kristo mo ang grasya sa Dios alang kanato mga igsoon aron kita nga mga impiernohonon makasaylo makabaton og dapit sa gingharian sa Dios labaw sa tanan nga makabaton ta relasyon sa balang makagagaw nga Dios. Grasya na sa Ginoo, ipasinati ka sa grasya sa Ginoo, pinaagi yun ni Ginoong Hesus. Sa tani, way mapili na to mga makasasata. Kaaway ta, gikapungtan ta sa Dios. Ang matagusan na to, impiernohonon ta tungod sa atong mga makasasa. Abang tungod ni Ginoong Hesus nga mao ang grasya sa Dios. Ang makasasa, gipasaylo na, ang kaaway, higala na o pamilya na niya, ang ikapungtan, gikaluyan, o gimahal niya, o gani, yandaman pa o dapi sa gingharian sa Diyos, tungod ni Ginoong Hesus nga mo ang grasya sa Diyos. Amen. So again, si Ruth, natawag ng pabor o grasya sa Diyos, pinagi ni Boaz. Ikaw, niya nga ni, imo na bang nadawat? Ang grasya sa Diyos na mo si Ginoong Hesus. Basi wala pa. E nagdasi ko niyo yung nga sama ni Ruth, nadawat ni Ruth ang pabor o grasya sa Diyos. Ikaw sab.
Gawata ang pabor o grasya sa Dios yung kinabuhi umuhaw ka na sa Ginoong Jesus. Amen? So, Ruth finds the favor of God because she stepped in faith. Nitikang siya sa pagtuo. And the favor of God, iyan yung nakaplagan kang Boaz. She sought it in Boaz. And not just that, ang pabor sa Diyos, she savored it with Naomi. Nakuha na to. Dili lang siya may nakatagamtam sa grasya sa Diyos. And that includes Naomi. Amen? Amen. So, I think, dili na ako basahon kay ang verse 18 to verse 22 to jump ko sa pagpasabot. So, padayon ta, ingon gani, makita na to nga si Ruth, umasahon ni nato in verse 17, paulit na siya padulong sa ilaha. And ini makita na to ang panagstoryahanay nila ni Ruth, unay tungod sa pabor na nasinatian ni Ruth aning panahon na. And by the way, kining paboranta na siya sa Ginoo, may epekto ni mga tao sa palibot na to. Amen? Amen. So verse 17, makita na to nga ni padayon gyapon naghakdaw si Ruth o nagabian yun siya. Kung yung man nakatigong yun siya o balik 5 ka gantang. Yung nini 5 ka gantang. Nasa English translation, may mo nang basahan ng 5 ka gantang, ay doon pila na kadaghan ng 5 ka gantang. May mo nang basahan sa English translation, ang gingon nga to, an ephah of barley. Mao na isa mo, gibring home ni Ruth sila. Mao tayo sa mo iyang naani. Nag-gather niya sa pagpangani niya. Iya bida sa ila. And kining an ephah of barley, this is equivalent to 13 kilos. 13 kilos. And this tells us na, kung naan ni si Ruth, and able na niya makasustain lang duhan ni Naomi. And this happens because of God's favor to Ruth through Boaz. So, ang naitabo ay nagbalhin sa laing inom aning tubig, adto na kapoy sa mga sulugoon, kaon upan, sa pamanto. Gibilan siya o kanang maani pa gid niya, ituyo gid bilin aron makuha ni Ruth. And kita na to, nag-bring home pa si Ruth. Amen? Amen. Makita na to, sobra-sobra din. Usahay, tining paboran sa Ginoo, ang ihatag sa Ginoo dili salin, dili sobra-sobra din. Amen? Of course, pabor magikan sa Ginoo. Mo nang abundansya din. So verse 18 to 22. Hingon din makita na to nga ni pauli na si Ruth ug gihatagan niya si Naomi sa salin ngayang pagkaon. In verse 19 to 22 makita na to nga ni nga ang panagstoryahan ni Ruth ug Naomi, particularly ni Naomi nga nisugat gyud ni Ruth ug nangutana kung siya nga kung asa siya nga uman niadto gitubag si Ruth nga didto siya ni Boaz. Tuod man nalipay si Naomi kay kaliwat man siya ni Elimelech ug naay katungod sa pagredeem. Ingon man gisultihan pa ni Ruth si Naomi nga adto na siya magpabilin hangtod mauman ang tingani. O gikauyon usab ni Naomi kay aron malikay pa siya sa mga kasama. Sabi, makita na to ang daghan king pabor nga gihatag ni Boaz sa kinabuhi ni Ruth. Nga inom tubig ato sa sulugon, tagaan og mga maani niya, pakaon, ipabawnan, and later on hingnan bigyan nga anhilang kang mga ni hangtod mahuman ang tingani. Grabe.
So, ito malipas bukas na to. Kitang ito yung pagmint isulod. Ano, makita na ito nga again, dili lang si Ruth ang nag-enjoy sa pabor, grasya sa Diyos, kundi si Naomi sa. Amen? And natin, wala din siya magkulang silang, wag sila magkulang silang Panginoon, especially sa pagkaon ng duwa o tungod ni sa pabor sa Diyos sa kinabuhi ni Ruth. So next one, ang grasya sa Ginoo mo extend ni sa mga tao. Once kita grasyahan sa Ginoo, once kita paboran sa Ginoo, wa ka kabantay mo extend ni sa mga tao sa palibot. Either sa itong pamilya, trabahoan, eskwelahan, ubisan, hain, tayo butang sa Ginoo. And once na ma-experiencean ni mo ang pabor grasya sa Diyos, pasinatian sa ni ngadto sa uban. Amen. And here's the thing. And para ka nato nga nakatilaw sa grasya sa Diyos, patagusan nato sa din ito, misalin ng Ginoo sa Kristo, nakabato ka grasya ni Ginoo sa Kristo, ato po natagampaman ni walay sama, abundansya, nga grasya sa Diyos, tungkol sa itong nabatunan na relasyon, inaagi ni Ginoo sa Kristo. And para nato na nakatilaw sa grasya sa Diyos, isa ting, mo sa utang. Pwede sa Diyos nato i-extend sa uban, mawala ka makatilaw aning grasya sa Diyos. Inaagi ni Imang Jesus. Amen. Inaagi sa itong mga kinabuhi, ubisan sa pagpaambit na to, nila nining grasya sa Diyos na mo sa Imang Jesus. Sa itong pamilya, o sa uban ng wala makatilaw aning grasya sa Diyos. So here's the question, how did Ruth find God's favor in her life? So first, hindi conscious pagtuo. And sa hindi conscious pagtuo, she sought God's grace or God's favor in Boaz. She sought God's grace in Boaz and she savored God's grace with Naomi. So, with this story, again, sabihin na lang ako, kung mag-isgot ang story, ang bida dili ang character. Timanin nyo na ang bida is ang Ginoo. And most of the time, sa story, ang ma-highlight is ang character dili ang Ginoo. And it must be ang Ginoo. Tungkol kay ang main actor sa story sa Bible, wala may langit ng Ginoo. So the question, how did God work behind in this story? First, He faithfully extends His hand towards the poor and the widow. Okay, kung nakainong mo, zero na, pobre na, but unknowingly, pinaaki sa panahon sa harvest kaning nga time, naagi po di sila yung makaon. That's the thing. Kamot sa Ginoo. Nakuha na to. Imingon ko, mabisa po sa nakapobre. Timanong lang dito sa Ginoo ba? Amen. Wala mo sa nato, nahanap din, mapobre yung kayo. Mingon ko, pobre lang yung kayo ka, kung pareha na ka ni Lazaro. Yung kinaon mo. Basa mo, Lazaro? Ang kinaon ni Lazaro, mumo. Paabo siya mumo sa lamisas dato. Pobre na yung ito. Pero kung niya ka, kakaon ba ka? Dito. Ha? Dato na lang sa litson. Kung kakaon kang litson na, nakaroon ba ka na? Then again, kakaon ba kang kaduha, katulong, dili mo siguro na nakalami mo sudan, bastante na na. Amen. Nakuha na to. And here's the thing, provision as Ginoo din. Ang naghatagan na ang Ginoo din mismo. Yan mo. Same sa nitabo nilang Naomi o Ruth ani nga time. Aside nga, makita na ito na-extend ang Ginoo siyang kamot sa mga pobre o sa mga balwa nila time. Makita na ito, He moved. Ang Ginoo ni move through His providential hand. That's the thing.
Hinomi, itikag siya sa pagtuo. Kaya gusto siya nga mangani. Sa ting, niabot na siya kalit. Among sa daghang umani nga tayo nga naghagos, ano nga ito ba luwas? Mapa na to? I believe na yung mga experience mo na to nga sample kanila sa atong kaluwasan niya sa Ginoo. Namang tayo angay luwason sa Ginoo. Mas angay pa luwason sa Ginoo kaysa nato. Isa ting anong kita mo yun? Isa ting kamot sa Ginoo. Iya gitawag ni og term nga providential hand, kamot sa Ginoo. Amen? Amen. Ang Ginoo ko nagpahilo na sa lahat ng mga makahimawan ka sa Ginoo. Muna na itabo ko ni Ruth. Gikan sa Moab, naabot sa Israel, nanimpad. Gusto mangani, ang makakaon sila uban sa iyang mother-in-law. Sa dagang uma, naabot ko siyang buwas. And dito na sinati niyang grasya sa Diyos. Nagis kinabuhi ni Boaz. And not just this, ipakita pa na niya story na he showed here how gracious God He is. Grabe siya kapuno sa grasya. Again, ani nga time, I believe, daghang pobre sama ni Ruth na naglulungkod na makapangani ani nga time. Naglulungkod na makakaon ani nga time. But among ani mga pobre, here's the thing. Muwabay pa din siya. Wala lang siya makapangani pero sobra-sobra pa din. Nakuha na to. May numog tubig, ato lang ka sa mumba, kaupan. Ipabaw na ito. Grabe ka kaya ni Boaz. Bigyan ng Ginoo. Oo. Sakto kita. More than hitik-hitik dahil. Amen? Amen. And not just that, ipakita ani nga story, pakita kag preview ani nga story of how He gives grace to both Jew and Gentile. Kaya later on, si Naomi, Jew siya, si Ruth is a Gentile. And sila both nag-enjoy sa grasya sa Diyos pinagi ni Boaz. Amen? So, napakita nila ito, kaya later on, mo kung hindi nila po, both Jew, kita, Gentile, kasi natin na itong grasya sa Ginoo. And in this story also, ipakita na ni, He showed us that He is a God who never leaves or forsakes us. Amen? Wala ganyan pasabi si Ruth o si Naomi. Bagkus, yan dialagaan, diatiman, provide, ipabugan sa tanan ng mga nanglan. In close, balik tas kinabuhi ni Violet Jessop. Sa time niya, itawag siya, again, unsinkable woman. Kaya again, tulo man siya ka bisis, nakasugat o paglunod sa bato, pero wala din siya ma-appeal sa lunod. Apan bisan pa sa mong pangitabo sa kinabuhi, wala din gihapon kalikay si Violet Jessop. O niabot yun siya sa iyang times kinabuhi. Wala pa siya ma-appeal sa pagkalunod sa barko, apan wala siya kalikay sa pagkalunod sa kinabuhi na mga kamatayon. Kaya nagtuo ko nga, katong tulo kay kayo niya nga wala siya mapil sa lunod, nagtuo ko nga, dili dito aksidente o swerte nga naitabo. Sa iyang ginamit ko din, nagtuo ko nga, pabor yun to, nagihatag sa Diyos sa iyang kinabuhi nga makaduol siya sa Ginoo. Kapag kung wala siya makaduol sa Ginoo atong panahon na, niya pa siya sa kinabuhi, mayon ko nga nasayang lang ang pabor o grasya sa Diyos na gihatag na kay gayunan siya ginagawa. So niya, ikaw niya ang ni karon. Happy ako mamon. Ikaw niya ang ni karon. Pabuli sa Diyos imong kinabuhi karon na niya pa ka. Amen? Moabot niya ang manong na di na kapaboran sa Ginoo. Bagkos kuhaon na lang kaniya.
Aning kinabuhi nagtuo kung anong napakakaroon mga oras na gusto ang Ginoo nga dawato nimo yung offer sa grasya mo ang iyang anak mismo nga Ginoong Jesus. Pabor magihata sa Ginoo na to nga naapat ang oras na kay gayon na nga makadugo tas Ginoo. Si Ginoong Jesus nga natawo, namatay, nabanlaw, mikayod sa langit, kung naitabo ni tanan aron ka mapasaylo, makabaton, kinabuhin dayon. And gusto sa Dios na imong tuuan mo sa ligan ang agent sa iyang grasya na mao si Ginoong Jesus. Sama nga si Boaz, mo ang iyang agent sa iyang grasya, aron grasyahan niya si Ruth, mao sab si Ginoong Jesus. Aron ka makabaton sa grasya sa Dios, kinahanglan ka muduol ug musalig yun ni Ginoong Jesus. So bottom line, grasya rin ang tanan sa kinabuhi ni Ruth. And kung gusto ka makasinati sa grasya sa Diyos, wala kay lain gikinahanglan. Si Ginoong Kristo na. Amen. Doon ni Ginoong Jesus, aron maangkon nimo ang grasya sa Diyos. Ani kinabuhi. Magampay ta. Lord, dagay salamat sa mga butang na iyong gipabot through this story sa kinabuhi ni Ruth, ni Naomi, ni Boaz o God. And salamat among nakita kami kung unsa ka kahupong sa grasya ng Diyos. Nung nagampo ko nga kami nga nakabaton ni mong grasya mo, inabi ni Ginoong Jesus, manginabuhi ito kami, alang lamang ni kanimutan. Wala untay panahon naman ni Ginoong nga masayang. Bagkos makinig kinabuhi o Lord magbandilyo sa madagaya ang mga grasya aning kinabuhi. Ang mga sa Ginoong Jesus. Ang buong mong pulong, dili ko lang ikaw. Ang buong mong pulong, imo ning tanong yun sa mga kinabuhi na magtubo o maguswang ni sa mga paglakaw. Pag-relasyon. Salamat po God. Hindi mo lamang tanong loob, himaya, pagsimag magday sa pangalan ni Jesus. Amen. Maruta, alang sa itong blaso.